Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, isa pong malungkot na panahon sa bisperas ng Pasko. At malungkot man po, pero alam po natin na nagbubunyi ang ating mga puso dahil selebrasyon na naman at papuri pasasalamat sa ating Diyos nung siya po ay nagkatawang tao dito po sa lupa. At alam po natin yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay isinilang para po tayo iligtas mga kaibigan. At magpaganon pa man, kahit po malungkot ang mundo at busy na ang mga tao ngayon, dito po muna tayo sa salita ng ating Panginoon. Ayan po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po pa rin ng Josue. Gabayan po tayo at samahan ng ating Diyos habang binabasa natin ang kanyang mga salita at salamat sa banal na Espiritu Santo. Tayo po ay nasa Josue chapter 4 at ang title po nito, Bantayog sa Gitna ng Ilog. Nang makatawid na sa Ilog Jordan ang buong bayan, sinabi ni Yahweh kay Josue, pumili ka ng 12 lalaki. Isa sa bawat lipi, pakunin mo sila ng tigisang bato sa gitna ng ilog doon sa tinayuan ng mga saserdote at ipadala mo sa kanilang hihimpilan ngayong gabi. Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaba ng tipan, pagdating ninyo sa gitna ng ilog, kumuha kayo ng tigisang bato, isa para sa bawat lipi ng Israel at gawin ninyo itong bantayog bilang alaala sa mga nasaksihan ninyong ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang agos at nahati ang tubig ng ilog Jordan nang itawid ang kaba ng tipan. Ang mga batong iyon ay magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Ginawa nga ng 12 ang iniutos sa kanila ni Josue tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang himpilan at inilagay roon. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na tinayuan ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, naroon pa hanggang ngayon. Ang nasabing mga bato na natili sa gitna ng ilog Jordan ang mga saserdote hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue. Natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moises kay Josue. Nagmadaling tumawid ang mga tao. Pagkatapos nila itinawid din ang kaba ng tipan at ang mga saserdote muling umuna sa mga tao. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases. May 40,000 mandirigma ang nagdaan sa harapan ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, dinakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong bayan at siya ay iginalang nila habang nabubuhay tulad ng ginawa nila kay Moises. Iniutos ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa mga saserdote may dala ng kaba ng tipan na umahon na sila sa Jordan. Gayon nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon ang mga saserdote, muling umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig. Ikasampu ng unang buwan ng taon nang tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel, humimpil sila sa Gilgal, sa silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa buong bayan, mga magulang, pag tinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sasabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid tulad ng ginawa niya sa dagat ng mga tambo. Sa ganitong paraan, kikilanlin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo siya habang
nabubuhay. Ayan, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa sa pamagitan ni Josue. Ano po mga kaibigan? Napakaganda po ng sitwasyon kasi guided po sila ng Panginoon. At si Josue naman sa bawat pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nandoon din ang kanyang instruction. Binababa din niya sa mga Israelita, lalo na sa mga mandirigma, kung ano ang instruction ni Yahweh, kung ano ang sinabi at kung ano ang salita ng ating Diyos. So, sa panahon po ng mga Israelita ay nagiging okay po yung kanilang pakikipaglaban, pakikipagdigma para po makapasok sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno dahil sila po ay sumusunod sa instruction ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sa gabay ng Diyos. At itong mga mandirigma ng mga Israelita ay sumusunod kay Josue at yun nga, nagpakita ang Diyos ng himala ng mga kababalaghan sa pamagitan ng pagtuyo sa ilog ng Jordan upang ipakita ni Yahweh sa mga Israelita na si Josue ay kanyang pinili upang pangunahan ang grupo ng mga Israelita upang kung ano yung respeto na binigay ng mga Israelita kay Moises at paniniwala at pagtitiwala kay Moises, ayon din ang kanilang gagawin at ibibigay kay Josue dahil sabi nga po sa mga nauna nating binasa, kung si Josue ay gagabayan ng Diyos ng gaya rin ni Moises, ay susundin din nila si Josue. Kaya nga po nagpakita ng dakilang himala o mga kababalaghan ng Diyos para makita ng mga tao na si Josue ay ginagabayan din niya na kagaya ni Moises upang maibigay din ng mga tao yung pagtitiwala kay Josue. Sa ating mga buhay mga kaibigan, alam niyo yung bato na pinakuha ng Panginoon doon sa kinatayuan ng mga may dala ng kabanang tipan. Yun po ay isang katunayan sa ginawa ng Diyos. Pero sa buhay naman po natin, marami po tayong katibayan sa panahong ito na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi ko nga po, yung bawat umaga na gumigising tayo ay katibayan yan ng kapangyarihan ng Diyos na tayo muling ginising, muling humihinga, gumagalaw ng normal at sa bawat araw tayo nabubuhay dahil sa habag at awa ng ating Diyos. Kaya kung katibayan lang ang pag-uusapan, na may ginawa ang Diyos at ang batong iyon ang magiging katibayan sa mga huling henerasyon ng mga Israelita na merong ginawa ang Diyos sa kanilang mga ninuno. Sa atin man po ay wala mang bato, pero isa pong matinding katibayan na tayo po ay nilikha ng Diyos at tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon hanggang sa panahong ito. Lahat ng may buhay sa panahong ito ay laging may katibayan sa araw-araw na ang Diyos natin ay buhay at patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay, mga dakilang himala sa ating mga buhay. Sabi ko nga po, ngayong araw lang, araw ng Kapaskuhan, malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Pero andito po itong ulan na ito, ang panahon na malungkot, pero napansin niyo po ba yung mga ibon na yun na lumilipad? O di po ba, yan yung katibayan ng Diyos na kahit man maulan, kahit man magdamag na umuulan, ang mga ibon ay buhay. At lalo't higit sa lahat tayo mga kaibigan, kung meron man pong nasalanta na naman ang mga baha at sunog, wala po tayong ibang dalangin sa Diyos, kundi mapatunayan ng Diyos sa kanila na kahit anuman ang mangyari, ang Diyos ay kasama nila at ang Diyos pa rin ang magbibigay uli sa kanila ng kanilang sisimulan sa buhay. Unang-una, yung lakas ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, yung pagtanggap sa mga nangyari. Pangatlo, ay magpatuloy na gamit ang pananampalataya nila sa Panginoon dahil magpasalamat tayo kung minsan material na bagay lang naman yan kung titignan natin, pero pinagsumikapan ng tao yan kaya medyo masakit din. Pero tignan pa rin po natin yung isang bagay na mahalaga na ang buhay ay iningatan ng Diyos at hindi po binawi agad-agad sa panahon ng baha at panahon ng sunog na nangyari sa ating mga kababayan. Sunog sa Cavite, baha sa mga Visayas area
Alam niyo po, napakapalad ng tao na sa gitna ng sitwasyon na napakahirap, ang Diyos ay kumikilos, gumagawa ng mga dakilang himala, dakilang bagay sa buhay ng mga anak ng Diyos. At sa oras pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang katibayan na naman ng Diyos ngayong umaga ay nagising kaming lahat na magpamilya. Pagamat si Bunso ay may kunting sinat pa at siya'y nilagnat mula ng birthday niya ng 22. Pero alam ko na may inaayos lang ang Diyos dahil siyempre kapag malamig, huwag ka nang lumabas. Lalo pag umaambon, huwag ka nang lumabas kung hindi ka naman o wala namang gagawing importante kasi kailangan po nating ingatan din ang ating sarili. Gaya po ni Josue. Kung ano lang ang instruction ng Panginoon sa buhay nila, ayun lang kanilang ginagawa. So, ganoon din po sa buhay natin. Hindi man nagsasalita ng tahasan na naririnig natin ang boses ng Diyos na gaya ni Josue, pero binigyan po tayo ng Diyos ng wisdom, knowledge, understanding na kapag umuulan, wag po tayong pumunta sa ulan, wag tayong magpakabasa. Para wag tayong mabasa, magdala tayo ng payong o jacket. Kapag malamig at hindi kaya ng katawan ng lamig, wag po tayong pumunta sa malamig. Kung gusto mong pumunta sa malamig, mag-jacket ka. Pero yung sabihin mong suot mo lang ay t-shirt na manipis, tapos doon ka sa malamig na lugar, mahangin, ay talagang ipapahamak po natin ang ating physical na katawan. So, sabi ko nga, kung meron mang nangyayari sa buhay natin, ibig sabihin meron tayong kabahagi kung bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagay na yan. Kaya mga kaibigan, gaya po ni Josue at ng mga Israelita, salamat sa Diyos dahil kahit man tayo ng mga Pilipino ay ginagabayan din ng Diyos sa bawat araw. Pakinggan lang po natin ang salita ng Diyos, sundin natin ang kanyang instruction upang sa ganon hindi po tayo mapahamak. Maraming salamat po sa ating Diyos sa araw nito. Maraming salamat din po sa buhay ninyong lahat mga kaibigan ko. Na kahit gaano man po kabisi ang buhay ngayong araw, huwag po nating kaligtaan ang Diyos dahil siya lang po ang foundation na matibay ng ating buhay. Salamat sa Diyos sa araw nito. Salamat sa kanyang salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.